Alin ba ang mas delikado sa kalusugan? Ang TIG welding ba o ang SMAW welding? Tanong yan ng isa sa mga viewers ko. Kaya for today's video, tara sagutin natin yan. Pero bago ang lahat, uunahan ko na naman ang mga bashers ko dyan ha, kasi baka sabihin na naman nila na nagmamagaling na naman ako. Hindi po ako health expert at wala po akong background sa pag-aaral ng medisina, kaya hindi ko po masasagot ng direkta si Sir sa kanyang tanong. Pero since marunong naman tayong magbasa at mag-research sa Google, ang isasagot ko sa tanong ni Sir is base lang sa mga nalalaman ko. At syempre, base na rin sa mga experiences ko bilang isang matagal ng welder sa industriya. So, para naman sa ating tanong, ang sabi ni Google, ang TIG welding o GTAW at ang SMAW welding ay parehas na delikado sa kalusugan ng katawan, lalong-lalo na on the part of the welders. Which is true naman and I agree 100% to that. Pero ayon sa pag-aaral, ang SMAW welding daw ang mas delikado kumpara sa TIG welding dahil nagpo-produce ito ng sobrang usok at harmful gases o yung tinatawag nating gas emissions during welding process. Ito ay dahil sa welding electrode na ginagamit natin sa paghihinang, lalo na kung ang ginagamit nating welding rod ay yung may makapal na flux coating, kaya sobrang mausok kapag ginagamit. Samantalang ang TIG welding naman, ayon din sa pag-aaral, is considered much more safer kumpara sa SMAW dahil hindi ito masyadong nagpo-produce ng usok na gaya ng sa SMAW. Mas mataas din daw ang risk or mas delikado daw ang SMAW kesa sa TIG welding when it comes to ultraviolet radiation na maaring makasira o makaapekto sa ating mata at sa ating balat. Pero para sa akin naman, base sa experience ko, kapag ang gamit ko ay SMAW welding, hindi ako masyadong nahihirapang huminga during welding kahit nakakalanghap ako ng usok. Samantalang sa TIG welding naman, although hindi nga siya mausok, pero during welding naman ay amoy na amoy ko talaga yung gas ng argon from my TIG torch. Na kapag naamoy ko naman ay parang hirap na hirap tanggapin ito ng sistema ko. Mabigat din ang pakiramdam ko kapag super exposed na talaga ako sa amoy ng argon gas. Kaya madalas habang naghihinang ay pigil ang paghinga ko. Madalas sa TIG welding din ako natatamaan sa mata. Yun bang namumula ang mata tapos feeling mo ay may buhangin sa loob at naluluha pa at di maimulat ang mga mata kapag nasisinagan ng araw o ilaw. Pero kapag sa SMAW naman ay madalang akong nagkakaganon sa mata. Maliban na lang pala kapag nagtuturo ako sa iba na gustong matutong maghinang, lalo na kapag basta na lang sila sundot ng rad na hindi pa ako ready. Sa TIG welding, madalas din sumasakit ang ulo ko o minsan sumasakit ang dibdib ko after maghinang, lalo na kung stainless or chrome ang mga hinihinang ko. Sa SMAW naman, madalang akong makaramdam ng ganun, maliban na lang siguro kung overwork ako buong araw. Pero kapag overexposed naman ako sa usok ng SMAW, minsan nagkakaroon ako ng skin rashes and worse, doon ako madalas tigyawatin. And lastly, para sa akin, kapag nagtatrabaho ako sa medyo basa ang area o basa ang gamit na gloves, mas malakas ang ground or kuryente sa TIG kumpara sa SMAW. Yung halos manginig ang kamay ko ng ilang segundo kapag nakuryente ako bigla gamit ang TIG. Actually, natanong ko din yung ilang mga kasamahan ko ngayon at yung mga dati kong nakasama sa work through text about sa question natin. And ang sagot nila is halos similar sa akin. Pero syempre, tayong mga welders ay may kanya-kanyang experience din, kaya hindi pare-pareho ang effect ng welding sa ating katawan. Kung baga sa paggamit ng cosmetics is, hiyangan lang ang paggamit. Dahil may mga welders na mas hiyang nila ang paggamit ng SMAW, ganun din sa TIG. Yun bang hindi sila masyadong naaapektuhan or nakakaramdam ng any discomfort kapag naghihinang gamit ang alin sa dalawa. But all in all, mapa-SMAW man yan o TIG or kahit pa FCAW or GMAW, lahat sila ay delikado pa rin talaga sa ating kalusugan. Kaya dapat always use proper personal protective equipment sa paghihinang gaya ng welding mask, welding gloves, at kung may gas mask naman ay mas mabuti ding gamitin. Ito ay para maiwasan natin ang mga sakit na dulot ng welding, gaya ng posibleng pagkabulag, sakit sa baga, sakit sa balat at marami pang ibang klaseng sakit. Lagi nating isipin na safety first para ma-enjoy pa natin ang buhay kasama ang pamilya. At para naman sa mga kabakal ko dyan na welders, baka naman pwedeng pa-share sa comment section ang mga opinion nyo doon sa tanong ng ating baguhang welder. Para naman makapagbigay din tayo ng konting kaalaman sa kanila. So, this ends my video again. Thank you for watching. See you next time. Bye!